Magandang araw sa inyo, Sir Kano. Lalo na sa inyo mga tagapakinig. Ako nga po pala si Estrella, na ngayon ay 55 years old at payapang namumuhay kasama ng aking anak at apo dito sa Novaliches. Gusto ko lang ibahagi sa inyo ang aking karanasan no ako'y 22 years old nang minsan akong napabakasyon sa Samar. Dekada 80, galing ako ng Maynila at isang bakasyonista lamang nung bumiyahe ako pauwi na probinsya namin sa Samar. Bata pa lang ako ay naririnig ko na ang mga kwento tungkol sa mga aswang na laganap sa lugar na ito. Sumakay ako ng papasaherong bus na luma at umuusok ang tambutso. Pagbaba ko, napansin kong mabilis na lumubog ang araw. Matagal na rin mula nung huli ako makauwi rito. Mahigit 8 taon na ang lumipas. Ang dami na nagbago. May mga lumang bahay na gumuhuna, may mga nagdagdag na sari-sari store. Pero ramdam mo pa rin ang pagkabukid. May mga talahiban, madidilim na daan at mga malalayong tahimik na gabi. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Ngunit hindi ko na malayang lumalalim na ang gabi. Wala nang dumaraan na jeep o tricycle noon. At bihira pa talaga ang sasakyan dito sa probinsya. Kapag aalala at kaba, nakakita ako ng isang kubo na naiilawan ng gasera. Lumapit ako dito at kumatok. "Tao po? Tao po?" Sigaw ko. Medyo nanginginig yung tinig. Mabilis naman na bumukas ang pinto at tumabas ang dalawang matanda. "Ano may paglilingkod namin sa iyo, iha?" Tanong ng lalaki na kinilala ko bilang si Mang Berto. Sa unang tingin ay halatang lampas 80 na siya. Ngunit kagulat-gulat ang liksi ng kanyang katawan. Tuwid na tuwid ang likod at tila hindi pa naapektuhan ng bigat ng katataan ang kanyang mga galaw. Ang kanyang buhok ay puting-puti na, ngunit kumikintab ito na para bang mas makapal kaysa sa inaasaan sa kanyang edad. Maging ang kanyang mga mata ay matalim ang kislap. Wari ba'y binabantayan o pinagmamasdan ng mas malalim kaysa sa nakikita ng karaniwang tao. Kasama niya ang kanyang asawa na si Aling Felisa, na sa kabila ng kanyang payat at kulubot na katawan ay nakakakilos na mabilis at magaan ito. Hindi man bata ay tila may kakaibang sigla ang kanyang bawat hakbang na para bang laging handa ang kanyang mga paa at kamay. Ang kanyang mukha ay may lambing at kabaitan, ngunit kung pagmamasdan na mabuti, may kung anong lalim at hiwaga sa paraan ng kanyang pagiti at paglingon na nagiiwan ng bahagyang kilabot. Mahigit 80 na silang dalawa, ngunit kapansin-pansin ang hindi maipaliwanag na leksi at lakas ng kanilang katawan. Tila ba may itinatagong sikreto na hindi basta nakikita sa unang tingin. Pasensya na po. Malalim na kasi ang gabi at wala na akong masakyan. Galing po ako Maynila. Maaari po ba ako makitulog dito kahit isang gabi lang?" Halos pakiusap ko, dala-dala ang mga mabibigat kong bag. Nagkatinginan na mag-asawa bago tumango si Mang Berto. "Sige, iha. Sa awa ng Diyos, patuluin ka namin." Nagpakilala silang mag-asawa at pinakain ako ng kanin at tuyo. Pinaghanda rin nila ako ng banig. Pagpasok ko sa isang maliit na silid, nandoon ang anak nilang si Dolores. Isang dalagita na 18 pa lamang. Mas patanda ako ng 4 na taon. Maliit ang kwarto. Iisang kama lang kaya't magkatabi kami natulog ni Dolores. Hindi naman sa masyadong mausyoso, Sir Kano, pero napansin ko agad na wala itong masyadong alahas. Probinsyana talaga. Ako naman ay mahilig sa palamuti. May suot ako noong kwintas, hikaw tsaka singsing. Pagpatak ng 10:00, natulog na si Dolores. Pero ako ay gising na gising pa. At dahil dyan, dinig na dinig ko ang usapan na mag-asawa mula sa kabilang silid. "Felisa," bulong ni Mamberto. "Pagpatak ng 12:00, papasok tayo sa silid. Matagal-tagal na tayong hindi nakakain ng sariwang dalaga. Kakainin natin ang ating bisita." Nanlamig ako noon, Sir Kano. Halos hindi ako makahinga. Sumagot naman agad si Aling Felicia. Pero nahahalat akong nagdadalawang isip ito.
Paano kung si Dolores ang makain natin, Berto? Madilim ang kanilang silid. Paano kung magkamali tayo ng pagpili? May palatandaan, sabi ni Mang Berto. Kapain natin ang leeg at tenga. Kung sino ang may alahas, siya ang kakainin natin. Doon bumilis ang tibok ng puso ko, Sir Kano. Agad kong tinanggal ang lahat ng alahas ko. Ikaw, kwintas at singsing. At dahan-dahan kong isinuot ito kay Dolores na sa mga panahong iyon ay mahimbing pa rin ang pagkakatulog. Nanginginig ako sa kaba, ngunit wala na akong ibang paraan para mabuhay. Nagdasal ako ng paulit-ulit habang hinihintay ang 12:00. Maya-maya pa'y naririnig ko ng marahan ang pagbukas ng pinto. Pumasok ang mag-asawa. Bit-bit ang amoy ng pawis at usok ng gasera. Nangangamoy din sila, Sir Kano. Yung para bang bulok na karne. Basta, ang baho. Maya-maya'y nararamdaman ko ang kamay na dumatampi sa liig ko. Magaspang at matulis sa mga kuko. Dumaan ito sa balat ko, saka pumihit kay Dolores. Ito siya! Pulong ni Mang Berto na puno ng pananabik. At sa dilim, naririnig ko ang nakakapangilabot na tunog. Ngipin na bumabaon sa laman, malutong na pagkagat at paglunok ng sariwang dugo. Ang sariwa nga. Ungol ni Mang Berto. Pinipigilan ko ang sarili ko sumigaw habang kinakain nila ang anak nila si Dolores. Iniisip ko na lang yun. Nang matapos sila, bumalik muli ang katahimikan. Hindi ko na namalayang nakatulog ako sa sobrang takot. At bago pa mag-alas 5 ng umaga, tumayo ako at palihim na umalis ng kubo. Hindi na ako lumingon. At sa bawat takbang ko parang habol ako ng dilim. Pagsikat ng araw, saka lang ako nakahinga. Ngunit alam ko na sa mga sandaling iyon, natuklasan na ng mag-asawang katotohanan na sariling anak nila ang kinain nila at hindi ako. Pagdating ko sa bahay ng mga kamag-anak ko, mabilis kong ikunento ang mga nangyari. Nanginginig pa rin ako. Parang buhay na bangungot ng lahat. At mula noon, isinumpa ko sa sarili ko na hindi na muli ako magpapalipas ng gabi sa isang bahay na hindi ko kilala, lalo na sa Samar. Hello, Sir Kano. Mapagpalang araw sa inyo. Itago niyo na lang ako sa pangalang Darwin. Tubong agusan at ngayon ay isang manager na sa isang motor dealership dito sa Parañaque. At gusto ko lang po ibahagi sa inyo ang karanasan ko na hanggang ngayon ay nagpapatayo pa rin ng aking balahibo. Hindi ko na babanggitin kung saan lugar ito naganap. Kaya ito na nga. Taong 1995 na mangyari ang isang karanasang hindi ko makakalimutan. Saka muna, Sir Kano, sabihin na nating may abilidad akong hindi pangkaraniwan. Nakakakita ako ng mga elementong hindi nakikita ng ordinaryong mata. Minsan mga kaluluwa, duwende, at paminsan-minsan rin ay kapre. Basta samot-saring lamang lupa o mga elemento, Sir Kano. High school pa ako noon at last grading period na. Abala ako sa pag-aaral. Pero isang gabi, nabasag ang katahimikan ng bahay namin. Malakas na katok sa gate ang nagpagulat sa akin. Agad kami lumapit at pabukas namin ng gate. Bumungad si Tita Tess. Pawis na pawis, halos habol hininga habang buhat-buhat ang pinsan kong 9 na taong gulang pa lamang. Buksan nyo! Buksan nyo agad! Sigaw ni Tita Tess habang nanginginig ang boses nito. Pagkapasok nila ay halos mapaiyak na rin kami sa nakitang itsura ng pinsan ko. Namumutla, nanginginig at iyak ng iyak habang humahawak sa tiyan niya. Anong nangyari, tita? Tanong ko agad. Hirap siyang sumagot pero sa huli ay sinabi niyang, kanina pa may kumakalaskas sa bubungan namin. Habang tumatagal, mas lumalala ang sakit ng tiyan ng anak ko.
Hindi ko na alam ang gagawin. Kaya't dumiretso na kami dito. Nanlamig ako sa narinig ko, Sir Kano. Wala pang sinasabi si tita pero malinaw na sa amin ang ibig niyang tukuyin. Ito ay isang aswang na nasa bubungan nila. Agaran kaming kumilos habang si mama ay nagsunog ng sirang tsinelas sa labas ng bahay. Ako naman ay tumabi sa pinsan ko para pakalmahin siya. Ang amoy na nasusunog ng goma ay kumalat sa buong compound at kahit nakakasulasok, tiniis namin dahil panlaban niyon sa mga aswang. Ginamit ko ang kakayahan ko na makakita ng mga pangitain. Piningit ko ang aking mga mata at huminga na malalim. Salamat sa Diyos. Ang nakita ko'y hindi masama. Ang pinsan ko'y masigla, masaya nakikipaglaro sa amin. Napaiyak ako sa ginhawa ng loob. Pero maya-maya, napansin kong maraming tao ang dumadaan sa harap ng bahay namin. 10 o higit pa. Patingin-tingin sa loob at para bang nagmamatsyag. Ma, bakit parang ang daming tao ngayong gabi? Bulong ko kay mama. Hindi pa man siya sumasagot. Narinig ko ang pinsan ko sumisigaw mula sa loob. Kaya tumakbo ako pabalik. Ang sakit! Ang sakit! Iyak nang iyak ang pinsan ko habang hawak nito ang kanyang tiyan. Nanghina ako sa awa, Sir Kano, pero wala akong magawa kundi bantayan siya at ipagdasal na matapos na ang kanyang paghihirap. Pagbalik ko sa harapan ng bahay namin, doon ko sila nakita. 2 lalaki ito, Sir Kano. Nakatayo sa di kalayuan ng mga 50 hakbang mula sa bahay namin. Pero parang rinig ko ang bawat salita nila. Kailangan makuha natin yung bata. Ang layo pa ng dinayo natin para lang dito. Buisit! Hindi tayo makalapit. Ang baho ng paligid. Amoy na sinusunod na goma. Nanindig ang aking balahibo, Sir Kano. Hindi ko alam kung paano, pero para bang nababasa ko ang isip nila. Doon ko lang din napagtanto. Nag-uumpisa na ma-develop ang abilidad ko. Mabilis akong pumasok at sinabi kay mama ang narinig ko. Agad naman niyang tinawag ang ate ko na meron ding third eye. Umikit si ate at nag-focus at maya-maya nagsalita. Sila nga, mga aswang. Galing pa silang probinsya. Yung mga taong palakad-lakad sa harap ng bahay kanina, kamag-anak nila. Nandito silang lahat para kunin si pinsan. Doon na kami nagkatinginan. Halatang takot pero handa kaming lumaban ano man ang mangyari. Magdamag kaming gising na panahon na yon, Sir Kano. Wala ni isa sa amin na natulog. Nakabantay lahat sa pinsan ko. Para talagang bagong taon ang paligid. May apoy sa labas, may mga nagdadasal, may mga iyakan, at may bantay sa bawat sulok ng bahay. 2 gabi kaming walang tulog noon. 2 gabi naming ramdam ang presensya nila. Pero hindi sila makalapit. Hanggang sa tuluyan na silang mawala. At gaya na nakita ko sa aking pangitain, bumalik ang sigla ng pinsan ko. Lumabas siya ng kwarto. Ngumiti at nagyayang maglaro kasama kami. Doon ko na-realize, Sir Kano. Yun mismo ang eksenang nakita ko. Ngayon, ang pinsan ko'y malaki na. Grade 6 na ito sa pasukan at ang pinakamasarap isipin, hindi siya tuluyan naging pagkain ng mga aswang.